Pinakabagong Pinoy na naglalaro overseas ngayon ay si Miguel Ocson. Previously naglaro para sa Benilde, si Ocson ay isang shot-creating guard na kilala sa mga big-time clutch performances niya nung nasa NCAA pa siya. He wasn't the most accurate shooters in terms of percentages, pero yung tipo ng mga shots kasi na ina-attempt niya, puro mga high-level, high-skilled shots. Kagaya ng sabi ko sa previous video ko sa kanya, siya yung mga rare instances na hindi na-define ng shooting splits, yung ability niya to score and to shoot. Anyway, as of writing this video ngayon, nakapaglaro na siya ng 4 games para sa KBL so far. Roughly 22 minutes a game, in which he averaged 10.8 points, 2 rebounds, and 5 assists per game. Percentages are decent. 47.2% from the field and 30.8% sa tres. Yung tres, 30.8% medyo average or below average, especially international level. Pero first part ng game niya na gusto kong pag-usapan muna ay yung scoring off the dribble. Sa basketball kasi ngayon, especially sa spacing ng basketball ngayon, it's really important to be able to score off the dribble. Especially as a guard, kasi maraming space available sa court eh. Defenses are going to give you different looks sa pick and roll. Minsan i-blitz ka, minsan i-hedge, minsan naka-drop. And sobrang laking bagay na kaya mong pumunta sa mga spots na yon na open with your dribble, live dribble, and make plays out of it. Sa sample size na meron tayo, hindi pa gaano kaganda yung shooting ni Ocson off the dribble. Pero 14 out of his 30 total field goal attempts so far were off the dribble shots. So far sa dribble jumpers, he's shooting 28.6%, which is low, to be honest. Pero para sa akin, ang importante rito ay yung chances to create and make plays off the dribble. Kasi mag-i-improve pa yan eh. Huwag natin kakalimutan na rookie lang to. Galing sa college sa Pilipinas and ngayon nasa international. Pero kapag threat ka na from the outside, especially of the dribble sa tres, yung dati na over and drop coverage na yung big man nasa may paint, inaabangan ka mag-drive. Ngayon, medyo aangat yan. Ang drop nila ngayon, medyo nasa level na. So ano ba yung level? Dito sa area na to. So instead na yung drop nila, wari sabihin natin magpipik to rito, instead na mag-go over to, tapos ito, mag-i-stay siya dyan, ang nangyayari ay nagpapakita sila dito. Okay? Nagda-drop sila at the level para bigyan ka ng look na downhill momentum ka pero wala kang space mag-pull up sa mid-range or pumunta sa paint. Kailangan mong mag-create ng play na sariling sikap, kumbaga. So kung makikita natin sa play na to, nag-pick and roll sila. Hindi gaano kaganda yung spacing kasi may dalawang tao dito. So ngayon, naka-go over to. And then ito, nasa level. So kung ikaw si Miguel Ocson, ikaw yung may hawak ng bola. Okay, wala kang look para tumira ng 3 points kasi nandito yung big man. And wala ka ring look or space para umatake dito sa area na to sa mid-range. So, anong gagawin mo? Tignan natin yung gagawin niya. Na-realize niya na meron siyang speed advantage. So ginamit niya yung dribble niya para makapag-blow by doon sa big man. Okay, dito naman. Kung makikita natin, handoff. Okay, and then may screen. Again, nasaan yung big man? Level. Okay? And naka-go over to. So, meron siyang downhill momentum. Pero wala siyang space dito para mag-pull up at para mag-maneuver into a mid-range shot na paborito niya. So, kaya na-realize niya na ganun, kinip niya yung dribble niya alive, nag-probe siya. Kung makikita natin, after niyan dumaan sa ball screen, tinansya niya muna anong gagawin nito. Magko-commit ba sa akin to? O magko-commit sa tao ko? Pero ang ginawa niya, ginamit niya yung screen or yung seal na kakampi niya para matanggal yung shot blocker. Ang tawag doon gortat. Ginogortat yung screen. Okay, again, dito. In-empty nila yung side, nag-clear out sila, and then rescreen. Itong defender na to, yung big man, okay, hindi siya nakadrop. And wala rin siya sa level. Out of position yan. So, tignan natin anong mangyayari. After ng ball screen, nakita ni Ocson, okay, na biglang dumating yung tao dito and may momentum siya towards this angle. So, in-snake niya yung ball screen, okay, nag-change siya ng direction. Eh, kung makikita natin, meron na ngayon siyang space dito sa mid-range. Kasi ang taas ng big man at sa mga pick and roll ball handler plays, 42.9% field goal siya so far. And now, kapag consistently nakakapag-create ka na ng shots off the dribble sa pick and roll, okay, mas magko-commit na yun sa'yo yung depensa. And dito na magsisimula magbukas yung playmaking. Kung makikita natin dito, 77, ibig sabihin nun, double screen. Nag-roll yung isa para higupin to. And then, after ng isa pang ball screen, nag-hedge yung kalaban. So, there's 2 on the ball. So, ngayon, ito, mapipilitan siyang i-cover to and ito. So, as a ball handler, ang titignan mo talaga dito is yung help defense. Kasi pag hindi mo tinignan yan, may istilan ka and then libreng pass break. So, ngayon nakita niya na nag-commit tong defender na to dito, which leaves his teammate open sa spot na to. And ang magandang detail dito in advance pass niya. So, an open 17-foot jumper. So, dito, same play. Double screen.
Instead na nandito nang galing yung hedge after yung double screen. Okay, ang adjustment ng kalaban nila is yung hedge nila or yung blitz nila nang galing doon sa unang screen. Okay, as a ball handler, syempre magugulat ka kasi adjustment yan. Nice awareness na nakita niya na nag-slip yung kakampi niya after ng blitz. And kitang-kita nyo ang laki ng space open dito. So kung makikita natin sa play na to, pitch pass, ball screen, okay? Ang magandang detail dito, kung makikita nyo to, may isang big man. Nandito siya sa ilalim. So, hindi optimal spacing. Pero, ang tawag dyan, occupying the tagger. Kasi, supposedly, ito ang help dito So, ngayon, pag na-occupy mo to, pag nag-lift ka rito, roll and replace, mahihigop to, help defender, kahit split second lang, enough na yon para malibre yung roll. Kung makikita nyo rito. Pero even though gumagawa siya ng mga magagandang plays off the pick and roll and off the dribble, isa rin to sa mga part ng game niya na kailangan ng improvement. Kasi as of writing this video, 19.3% sa mga pick and roll plays, kapag nag-commit yung depensa, nagto-turnover siya. And hindi pa ganun ka-precise yung mga pasa niya. Kung makikita natin dito, okay? Nag-commit yung depensa, nag-blitz. Okay? Tapos nag-show ulit ngayon. Makikita natin, bounce pass yan Nag-drop, nag-show, the level. Hindi tamang pasa rito na ipasa mo over. Kasi bigger defender to. Ang tamang pasa rito is i-bounce pass mo rito. Or, hanapin mo yung magtatag ng roller and then bibigay mo sa wide open shooter. Pero ito yung mga bagay na, syempre, as a rookie, ibibigay mo na sa kanya. Kasi ito yung natututunan through experience and by playing. So yun, natapik yung pasa kasi bigger defender yan Dito, transition. Okay, again, kulang sa velocity yung pasa and live ball turnover. And yun, sobrang valuable ngayon sa basketball ng player na kayang umiscore off the dribble and especially off the pick and roll. Kasi usually dito sa Pilipinas, marami tayong guards na kaya mag-create off the dribble pero not necessarily pull-up threats. Ang isa sa mga pangalan na naiisip ko ngayon na pull-up threat sa pick and roll ay sila Wami Chongson. Pero hindi sila yung mga players na, kumbaga, in terms of international level, height-wise, papasa. And si Miguel Locson nandun siya sa balance na hindi siya maliit, hindi rin siya malaki, pero yung skills niya may potential mag-translate sa international level. So si Oxon ba ay isang future Gilas player? Hindi natin alam kasi yung program ng Gilas nag-start from scratch and magsusimula pa lang yung bagong kabanata. Pero ako personally, I would like to see him at least be part of the program. Kahit na yung sa malaking pool, yung mga 24, yung mga ganon. Diba? Why not? Kasi even though patangkad na ng patangkad yung mga player and yung mga fans, diba? Gusto rin patangkad na patangkad, gusto na 6'5" point guard kahit hindi marunong mag-dribble. Kailangan mo pa rin ng player na kayang umiscore off the dribble ay mag-create ng shots at will. Kitang-kita natin yan nung World Cup nung 2023. Pag tinanggal mo si Clarkson doon sa team na yon, ni halos walang guard play, walang shot creation. Even sa NBA, bumabalik na yung mga maliliit na guards na shot creator and nakaka-score off the dribble. So hopefully, di ba? Why not?